pagdalaw ni Lord Shiva sa Gokul. Minsan, habang si Lord Shiva ay nasa malalim na meditasyon, kanyang nadiskubri na ang kataas-taasang Panginoon si Krishna ay nagpakita sa Braja sa tahanan ni Nanda Maharaj. Dahil sa pagkabighani at matinding pagnanais na makita ang Panginoon, nagpasya si Shiva na bumisita sa Gokul. Nais sumama ng kanyang asawang si Parvati. Ngunit iginiit ni Shiva na masyado itong malayo para sa kanya. Nauunawaan ang determinasyon ng asawa, hiniling na lamang ni Parvati na dalhan siya ni Shiva ng kilalang mantikilya mula sa Gokul. Dumating si Lord Shiva sa Gokul kung saan si Batang Krishna ay abala sa kanyang mga kaganapan sa kandungan ni Inang Yashoda. Batid ang pagkakakilala kay Nanda Maharaj bilang mapagbigay sa mga Brahmana. Nagbihis si Shiva bilang isang Brahmana at lumapit sa bahay ni Yashoda. Ngunit pagdapo pa lang ng kanyang mga paa sa alikabok ng Braja, napagtanto niyang dapat siyang magpakita sa kanyang tunay na anyo, sapagkat makikilala siya ng Panginoon. Sa kanyang likas at nakatatakot na anyo, may 3 mata, buhol-buhol na buhok, nakasuot ng balat ng tigre at may kwintas na mga ahas. Kumatok si Lord Shiva sa pintuan ni Yashoda. Humiling siyang makita si Batang Krishna. Ngunit hindi siya nakilala ni Yashoda at tumanggi sa takot na baka matakot ang kanyang anak sa kakaibang itsura. Sa kabila ng pagtanggi, nagmatiga si Shiva at nagsabing handa siyang maghintay gaano man ito katagal. Narinig ni Krishna ang usapan at nagsimulang umiyak ng malakas na siyang ikinabahala ng mga gopi at gopa. Isang matalinong gopi na nagngangalang Lalita nang marinig ang tungkol sa bisita ay kumbinsidong kinausap si Yashoda at sinabing hindi dapat pinaalis ang isang sadhu nang walang laman ang kamay. Pagbalik ni Lord Shiva, iniabot ni Yashoda ang umiiyak na si Krishna sa kanya. Agad tumigil sa pag-iyak at ngumiti si Krishna. Kinikilala ang kanyang deboto. Punong-puno ng debosyon, sinimulang awitin ni Shiva ang Gopala Sahasra na maestrota na pumupuri kay Krishna. Nang makita ito, pinaalalahanan siya ni Yashoda na mag-ingat sa kanyang mga ahas sa tabi ng sanggol. Pagkatapos ng banal na tagpo, inalok ni Yashoda si Shiva ng mantikilya na siyang katuparan ng kahilingan ni Parvati. Ngunit sa sobrang pagmumuni kay Krishna, hindi na malaya ni Shiva na nakain niya ang lahat ng mantikilya sa kanyang pag-uwi sa Kailash. Pagkarating ni Shiva sa Kailash, ikinuwento niya kay Parvati ang kanyang pagdalaw kay Krishna at ang di masukat na kagandahan ng Panginoon. Gayunpaman, napansin ni Parvati na walang laman ang sisidlan ng mantikilya. Nang mapagtanto ni Shiva ang kanyang pagkakamali, naunawaan niya ang mapagbirong sumpa ni Parvati. Dahil hindi siya nauwi ng prasadam para sa kanya, naging kaugalian na ng mga tao na hindi kainin ang prasadam ni Shiva. Haribol.